Balita ko nga eh. Eto ha, may balita ako. At na-confirm ko ito. Kasi na-confirm ko ito. Yung mga bata mo nga eh. Yung totoo lang ha. Mga bata mo daw, Romualdez, totoo ba na sila na ang may hawak ng mga STL sa buong bansa? Oh, nalaman ko yan. Kongresista na may hawak ng pera ng taong bayan, may hawak na daw dyan sa albay ng STL. At dito ka magtataka ha? 'Di ba yung mga degamo nagagalit? O ito si Mayor Pritz. Kesyo may drama pa siyang itong lugar namin ano na ng sugalan, bla bla bla, ganyan. Ay totoo. Sinasabi ninyo ngayon daw. Sa Negros. Balita ko dahil wala na nga, na-operate na. Napabagsak nyo na si Tebes. Maaring sa tingin ninyo, napabagsak nyo na yung mama. Natanggal nyo sa bansa. Napabagsak nyo negosyo. Nalipat daw dito sa mga politiko sa Negros etong STL. Naku po. Napanood ko yan. Panoorin nyo yung vlog ni Jojo de Guzman. Na-discover niya. Etong may mga hawak daw ng STL. STL is parang ano yan, sweep stick. Yan yung mga bagong sweep stick. Parang loto. Small time town loto. Yun. STL. Kasi alam ko lang yung ST. Alam niyo yung ST? Noong mga panahon ng 1980s, 90s, mga ST movie. Yang STL, yung Small Town Lottery, sabi nga, hawak na daw ng mga politiko dyan sa Negros. Naku po. Lalong-lalo na yung nagdadramang, sabi niya, yung mayor na nagdadrama na, sabi niya, nasakop na ng nito ni Tebes at nasisira ang mga kabataan dito dahil sa gambling. Ulul. Ulul mo. Hindi totoo. Alam mo kung bakit? Inuulol niya yung mga tao dun eh. Kunwari na dahil daw kay Tebes, kaya nasira ang Negros dahil sa gambling. Ngayon, nung wala na si Tebes, sinakop niyo daw yung gambling dyan. Kayo na mga pinuno dyan. Kahit wala nga kayong mga alam, sinakop niyo yung STL dyan. Yung totoo. Yung STL na sino na may-ari ngayon sa Negros? Kayo. Kala ninyo hindi alam? Naku po, ang daming may alam niyan ha. Binulgar ni Jojo yan. Panoorin nyo, Jojo de Guzman TV. Ito si Jojo de Guzman may pagkaano rin investigative vlogger. Ika nga. Sabi nito, dapat STL Pagcor na may hawak. Oo naman, Pagcor naman na may hawak niyan. Ang ibig ko sabihin may hawak kasi ganito yung STL. Parang kukuha ka ng franchise. Ganun yung STL. So, kunwari magtatayo ka ng loto dito, magbibid ka ngayon sa Pagcor, ito yung presyo. Actually, yung bidding na yan, politika rin yan. Kung sino yung malakas, siya yung naaawarda ng STL. Million, billion po. Kasi alam nyo, ito walang biro ito May kikwento ako sa inyo. Ito alam ko ito. Dami ko kakilala dyan. Ang dami nagaya sa akin dyan. Walang biro. Kaya lang million no kasi yung investment dyan Mga mababa na 100 million dyan. Para magkaroon ka ng STL, naku po. Magkaroon ka ng pero laki ng kita dyan. Kaya pagka nung panahon na si Pangulong Duterte nanalong presidente at siyempre alam nyo naman ang lakas ni Moca, di ba? Akala nila makakalapit sila kay Moca. Marami lumapit sa akin yan. Sabi sa akin, bay, pasukin natin STL, di ba? Si Moca, pag si Moca ang pumasok ng STL dyan, through you. Kayang-kaya mong gawin yan. Ito pambobola sa akin yan. Alam mo ba, si Moca yung ipupush nating backer natin. Sigurado ko, maa-award sa atin yung STL, ma-franchise. Si Moca, kunwari, araw-araw katabi ni Presidente yan. Sigurado ko matatakot yan na hindi ibigay yung bidding kay Moca.
Pero hindi si Mokang nasa pangalan, ikaw yun. Ikaw lang yung nasa likod. Tapos negosyo natin yan. O magkano, hati tayo sa pati sa kita. Milyon-milyon yan. Magiging bilyonaryo ka, bye. Walang biro Yung mga kaibigan kong nag-e-STL, kasi ganyan dyan palakasan dyan sa Pagcor. Ang dami ko pang kilala sa Pagcor nun. Walang biro. Di ba? Ang dami nating kaibigan yan. Kaya lang kasi, alam nyo, ako talagang medyo loko-loko lang ako. Itsura ko lang loko-loko. Tsaka medyo mamatalas lang ang bibig ko. Pero meron akong prinsipyo pagdating sa mga ganyan. Ayoko ho talaga ang gambling. Pasensya na pero yan kabilin-bilinan ng aking magulang. At ako bilang naniniwala naman sa, alam mo yun, sa conviction ko, ayoko talaga ho ng gambling. Kaya every time na nilalapitan ako, kaya maraming ganyan. Ang laki ho ng kita dyan sa STL na yan. As in, mababa bilyon ho dyan. Pag gusto mong yumaman, yan ang talagang pasukin mo negosyo, STL. Tapos makikita, ang gagawin mo lang naman kahit, wala akong alam nun, di ba, sa sugal. Gagamitin lang naman nila ako tsaka si Mocha para mabigay yung may award sa kanila yung mga sa mga probinsya. Ganong kalaki yung maniwala ko kayo sa akin. Gusto mo magkaroon ng Ferrari? Pasukin mo yung STL. Wala pang isang buwan, yung Ferrari panis sa'yo yun. Yan to. Kaya lang talagang hindi naman tayo nagmamalinis, pero hindi ko talaga kursyonada yung ganyan. Kasi ako naniniwala ako, lahat naman tayo mamamatay din at haharap tayo sa Panginoon. Tatanungin sa'yo ng Panginoon, ikaw ba ay naging magandang halimbawa at tinulungan mo ba bayan mo o naging isa kang dahilan ng paglugbok ng bansa mo? Hindi, di ba? Tatanong tayo, ginawan mo ba ng kabutihan? Ako, naniniwala ko, salo talaga ang sugal sa bawat Pilipino. Sa katunayan, ang daming offer sa sa akin sa bilang Mocha Girls. Yung mga personal nila, wala akong pakialam doon sa mo. Pero sa Mocha Girls, kanina kakatawag lang sa akin. Baka nga nakikinig dito yun. Sabi sa akin, bay, kunin naman naming endorser ang Mocha Girls Casino. Malaki-laki to. Magandang project to. Sabi ko, pasensya na talaga. Hindi ko talaga kursunada yung mga ganyan. Hindi naman sa nagmamalaki tayo, pero hindi talaga nating kursunada ang casino. Ayoko kasing malulong ang mga Pilipino sa casino. At ayoko ang mga Pilipino aasa sa casino para sila alam mo, guys, ganito yan. Hindi ako nagmamagaling How did I know this? Because once in my life, I was there. Okay? And I know it. Alam mo, nung time nga na nagsusugal ako gabi-gabi, nagkakasino ako gabi-gabi, iniisip ko, hindi ko na kailangan magtrabaho Ang iisipin ko lang, manalo lang ako ng 5,000 kada gabi. Uwi na ako. Diba? Isipin mo yung 5,000 times 30. Magkano yung 150? Buhay na ako nun. Kaya ko naman panalo yung 5,000 kada gabi. Hindi totoo. Diba? Ganun yung nasa isip mo. Pero eventually, walang nananalo sa casino kung hindi yung banker. Sa simula mananalo ka. Hindi ko alam paano nila ginagawa yun Simula panalo ka talaga Unang salta mo panalo ka. Pero pag tagal-tagal, mababa na sa'yo talong 10,000, 20,000. Kada araw yan So akala mo, kikita ka, pero eventually, dahil sa gusto mong mabawi yun, gusto mong talagang, grabe, ibibenta mo na lahat. And I know it. As a matter of fact, talagang nadagok ako napalo ako ng Panginoon dahil dyan, di ba? Parang, dabi ko naipon, na nawala dahil sa ganyan. Kaya, mula noon, sinabi ko na talaga sa buhay ko, never to. And I will be one of the advocate against casino. Alam mo yun? As in, ayoko talaga. Delikado sa buhay yan, di ba? Delikado. Sabi nga sabi, turo sa akin ni Airpat, kapag nanalo ka sugal, out na agad. Nako. Yan ang sabi ng mga Hindi yung totoo yan. Yan din na sinabi ko sa sarili ko noon. Hindi, pag nanalo ako 5,000, out na ako. Labas na agad ako. Pag 2,000, 3,000, out na ako. Hindi. Habang nakakatikim ka ng panalo, talagang
gustong-gusto mo eh, di ba? Talagang papasukin at papasukin mo. Hanggang, kasi nga, nakaasa ka na dun eh. Alam mo yon, yung 1,000, mababa na yun pag nasa casino ka. Mababa na yun. Yun totoo. Di ba? Kaya ako ayoko niyan. At nakakaano naman dahil sabi ko nga nakakalungkot. Bakit ko naipasok ito? Dahil napag-alaman ko ngayong araw na ito, dami ko nakausap, mga may hawak ng STL. At grabe ho, kinamkam ng mga congressman ang mga STL ngayon. Marami sa kanila. Hindi ko na lang papangalanan, mahirap kasi may privacy sila dun eh. Although nakakalungkot lang, kung sino pa yung may hawak ng pondo ng bansang Pilipinas, sila ho ang nasa STL ngayon. Nakakatakot. Sabi ko, ganyan ba talaga ang buhay natin ngayon? Hawak na ng mga politiko, yung mga STL. Akala ko ba kaya sila nandyan para pagsilbihan talaga tayo? Yung pala, yung perang nakukuha nila mula sa mga extraordinary fund nila, ini-invest nila sa STL dahil sila na ngayon nasa kapangyarihan, i-invest na nila doon. Ilalagay na nila yung pera nila doon. Tapos, yun ang patatakbuhin. Ganun, kalupit. Grabe, sabi ko, anong nangyayari sa bayan natin? Akala ko ba may batas tayo laban dyan? Kasi ito isipin nyo, pinagtibay nga ni Pangulong Duterte yan eh. Naalala nyo, pinagtibay ni Pangulo, walang public official na papasok ng kasino. Alam ko yan, bakit? Nagpe-perform kami sa loob ng kasino, meron siya letter na malaki doon, tapos nakalagay dyan, order by the President of the Philippines, sa kapirma Rodrigo Roa Duterte. Gano'ng katindi. Sa bawat entrance ng kasino, Okada, Resorts World, nandun yun, nakalagay dyan. Nakasulat yan, Tapos natatawa ako, ngayon, hindi nga sila pumasok kasi sila na may-ari. Ganong kalupit. Hindi lang sila ang pumasok, sila pa talagang ang kumuha ng franchise. At ang hindi ko nga magets, bakit sa kanila ibinigay yung franchise? Sa bagay, sino ba ang nagbibigay ng budget ng PAGCOR? Di Kamara. Pag gaya mong i-award sa kanila, ipiting kanila.